Ayan po yung advantage guys kapag malawak po yung pigpen kasi yung saw, mabilis po siya makapag-maneuver. So pipili lang si Sasa kung alin dyan yung pwestong hihiga niya. Ngayon kasi maulan kaya nilagay niya sa gitna, medyo malamig. Tapos importante pa rin talaga na may paglagay yung mga piglets. Yung sinanay mo sila kasi kusa silang babalik dyan. Kita nyo oh. Yan si Molly oh. Yan, babalik sila as long as naka-on yung heating lamp. Babalik sila dyan pag nabusog na yan. Mas safe sila pagka may ganyan. Pagka na-try nyo na ilagay nyo sa ganyan, hindi kayo mahihirapan. Kasi kusa talaga silang bumabalik dyan. Tapos lagyan nyo lang ng tela. Kasi dyan yung yung init. Yung warm kasi kailangan nila yun. So ayan, kusa silang babalik dyan. Tapos, yan, kailangan talaga spacious. Tinatanong ako kung bakit malalaki yung mga pigpens ko. Hindi nila naintindihan kasi iba ako sa nakasanayan ng mga nakasanayan ng mga breeder. Yung mga nagre-raise ng pig. Iba yung vision ko sa kanila. Hindi ako hindi ko ginagaya yung pamamaraan ng iba. May sarili akong ways. Kumbaga hindi ako sumasama sa kung ano lang yung saan komportable yung tao. Hindi ako doon. Doon ako sa naiiba ako. Tapos naki-question ako. Hindi nila nakikita ko ano yung nakikita ko sa vision ko. Kaya iba. Ito questionable ako dito guys eh. Knowing na amin naman yung property dito, sa grandparents namin yung lupa, yung mama ko yung nagbabayad ng tax. Kaso lang kasi yung crab mentality ng tao po, yun po talaga yung mahirap doon. Pero sige lang, tuloy lang natin ito. Dapat si Colette, meron na yung pigpen. Kasi kailangan nga hindi pwedeng pagsamahin si Nana at saka si Colette. Kasi parang yung naniniwala naman po kayo sa sukob, di po ba? Yun po, yung paniniwala. Kasi nga nangyayari kay Nikki at saka kay Donna yung dati. So, ayaw ko silang pagsamahin. So, kailangan ko pa rin ng isa pang ganito na pigpen, ganito kalaking pigpen, para may mapaglagyan ako pagka nagwi-winning ako ng aking mga saw. Kasi hindi pwedeng kawawa si Kulit dito kasi ayan o, ang liit ng pigpen. So, nakabalktot siya. Kailangan talaga siyang ilagay sa mas malawak. Kasi nakakawa pag na-stress yung pig. Kaya ako nang gano'n, napaka-unfair kasi they work hard for us. And then, magsisitaw sila sa ganyan. Hindi siya maliit kung tutusin. Kaya mag-care ng 5 pigs yan. Kaso lang kasi sa sobrang laki na aking mga sows, wala akong magagawa kasi nasa dugo talaga nila na malalaki sila. So, ganyan talaga. So, alangan naman yung pigs yung maka-adjust sa akin, diba? Kaso lang, mahirap kasi ang government pagka may ginagawa ka. Hindi against ako sa government ha. Andito tayo sa agriculture. As they say that agriculture is the backbone of the economy. Dapat sana may nakukuha kaming suporta dito kahit hindi na lang suporta yung intindihin na lang nila yung pagsisikap ng mga taong gusto maghanap buhay ng patas. Wala kaming inaapakan tao dito kasi amin naman yung lupa, kami naman yung kumagastos, amin naman yung materialis, hindi naman namin ninakaw. Kami naman yung tinatrabaho namin ng maayos, kaso lang pinag-iinitan pa building permit. Kulungan na nga lang ng baboy, lalagyan pa ng building permit. Bakit hindi nila hinahabol yung mga building na high-rise building na gano'ng tataasan? Yung mga doon, yung mga ibang lahi na nagninegosyo dito sa Pilipinas. Yung mga nagninegosyo, yung mga beach nga doon sobra-sobra na hindi pa rin. Ako wala akong pakialam doon sa mga gano'n kasi naghahanap buhay tayo ng patas. Kaso lang dito talagang pinipiga kanila. Kung ano yung talaga yung gobyerno minsan unfair. Hindi ko nila lahat kasi dito lang naman sa amin local problem ito, local issue itong problema namin dito. So hindi ka makakilos ng maayos, hindi mo maintindihan kung ano yung gusto nila. Lahat na lang pinagkikitaan, napaka-unfair ng ganun. Kasalanan din naman tao kasi bumuboto sa mga ganung politiko. So ayun na lang. So ayan, mahirap. Gusto mo lang maghanap buhay ng patas. Gusto mo bigyan ng maayos na buhay yung mga nagtumutulong sa'yo maghanap buhay. Kasi ito yung mga katuwang namin Si Daddy Jimmy nagpo-provide sa amin ng financial. Ito tumutulong sa akin kung anong hardworking si Mami Sang, ganito din yung ganito din kasi pag yung aking mga pigs. Imagine nagpo-produce ng ganyan. Kaso lang, hindi mo maibigay yung deserve talaga nila kasi kinokontrol ka ng government. Hindi ko po nila lahat ang government ha. Hindi po. Talagang yung local lang namin dito, hindi mo maintindihan. Iba yung Padre Burgos, iba yung policy ng Maasin, iba yung Matalam, iba yung Salon sa Leyte. Dito lang sa amin, napaka-uwi na talaga. Hindi mo maintindihan. Hindi yung, lahat na lang, pati paggawa ng hagdan, may building permit. Gagawa ka lang ng kulungan ng baboy na pinagtyagaan mo nga lang yung naglulokos ka nga lang para kasi ang mahal ng mga materialis. Pag-iinitan ka, naka 2 liter of na po ako, may 2 sulat na ako galing sa building permit.
So, ayun na po, penalty na naman yun. Nagbibinta ka nga lang ng mura ng mga products mo para hindi ka para lang talagang kumita ka. Hindi ka naman kumikita ng milyon dito. Gagastos ka muna ng libo-libo bago ka kumita. Sa gastos mo dito sa isang piglet, pagka napalaki mo po yan ng 3 months, swerting mo na kung kikita ka ng 2,000 dyan. Ilang buwan yun Ang tubig namin dito ang mahal-mahal. Nasa 500 ang bill ko sa isang buwan. Magkano lang yung kinikita mo? Wala na nga yung kuryente pa. Hindi na nga lang nagkukuryente sinusolar na nga lang para makatipid. Tas ganun pa rin yung government. So, ayan, nagra-run city side guys kasi naiinis ako. Masyadong unfair yung buhay, diba? Naghahanap buhay ka lang ng maayos. Wala naman. So, ayun lang. Ayan napaka-productive sana dito Ayan, 3 days old. Tas, ayan na sila. Pera buyag na. Yung ganyan, hindi mo naman ikakayaman ito yung hanap buhay na ganito. Nagtsatsaga ka nga sa mga materialis na sira-sira, diba? Nagre-recycle ka. Tapos, ayan. So, ito na po yung mga piglets ni Nana, guys. Ayan. 3 linggo na po ito sila. Pwede na silang iwalay. Ganyan na po kalalaki, Sobrang lalaki na po. Kung si Jim lang pagdidesisyonin dyan, talang ipapawalay niya na yan. Ang lalaki nila. Ganyan sila kalalaki, pera buyag talaga yan. Ayan nagsisipag ka nga lang para sa itong building na ito yung ko na binalikan na naman ako. Imagine pinuntahan ako dito ng may sanitation na pumunta dito. May pumuntang DE dito kasi bakit pinicture-picturean pa rin naasar ako. Tapos binalikan na naman ako ng engineering office. Gagastos ka ng papirma ka sa abogado ng ganito. Tapos magpapirma ka na naman sa engineering. Kailangan daw license. Kami nga lang gumawa dito Walang plano-plano dito kung ano lang yung ko. Sabi ko gawan lang ng box para may malagay yung Tapos anuhin na naman ang building permit. Tapos magbabayad ka na naman ng kung sino-sino mga tao dyan para magkakapira sila. Lahat na lang, pira-pira na lang Sana daanin sa maayos. Sana may mga pamamaraan na hindi na yung mga papirma-pirma pa dyan. Sila lang naman kumikita niyan Magkano lang ba kita ng mga farmers dito, diba guys? Sana nakaka-relate yung iba dito. Ayan, wala namang mga laman yan dyan. Kasi paano ka nga naman maghahanap buhay kung lahat naman unfair? Ayan mga empty na lang yan. Dapat sana magagamit yan Kaso lang pinag-iinitan ka, daming bawal. Kung makita mo yung policy ng yung pigiri talaga, magiging pigiri ka ba naman? Ilan lang naman yung nandito. Sa mahal ba naman ang feed? Sino bang magsusurvive? Diba? So, ito na yung mga piglets po ni Sas ni Colette. Ayan na po yung mga natira. Yan na yung para sa sa aslono namin. So ayan lang, 'di ba? Hindi mo maintindihan yung mga patakaran nila. Tapos hihingan mo sila ng contact number, sabihin ni for privacy. Just may o marimara. Na? Sige na lang. Isipin na lang natin na yung karma na lang gagawa yun ng paraan para sa lahat. Patas naman yun doon Walang unfair pagka yung taas na yung nagde-decide para sa atin lahat. So napaka-blessed ko pa rin naman guys So ayan Paano ka ba na unfair man yung ibang tao, unfair man yung mga kalakaran ng iba. Ganun na talaga sila Buhay-buhay, para-paraan na lang talaga. Paparaan na lang tayo, lalaban lang tayo ng patas. Sa akin lang naman kasi naghahanap buhay ako para ma-provide ko yung needs ng family ko. Nabibili ko kung ano yung gusto ko na hindi ako maasa sa ibang tao. Na magiging proud sa amin si Daddy Chem kasi nagsusumikap kami dito, yung namumuhay kami ng patas. Nakikita niyo yung pag-receive kami. Tapos, ayan. So, nagyayaw-yaw talaga si Tisay, guys. Kasi hindi ka ba naman matutuwa ng ganyan? Yung nagtsatsaga ka sa ganyan, nung nadadali kami ni Odit dito, may gobyerno bang tumulong sa amin? Di ba wala? Kasi lang ang daming taong sip-sip sa paligid. Prangkahan lang to ni Tisay. Maraming taong sip-sip. Alam ko kung sino yun. Pero wag na nating iduro kasi Diyos na lang may bahala sa kanila. Gumagalaw naman yung karma sa kanila Hala, aga-aga na Tisay nagyaw-yaw, di ba guys? Bigyan lang akong update sa inyo. Na ito na yung mga nangyari sa ating mga pids. Yan, mag-isang buwan na ulit yan si Colette. Hindi ko siya naawa ako dyan. Nag-ano yan nag-iingay yan kasi maliit nga yung pigpen niya, di ba? Paano ko pa siya magawa ng isang pigpen? Pinag-iinitan ka ng ng gobyerno. Ng building permit daw. Building permit na yan. Noong nasira yung mga bahay namin dito, yung mga pigpen, wala namang gobyerno nagbibigay sa amin ng pako. Nagtsatsaga nga kami dun sa mga materialis na yung dugtong-dugtong, yung mga recycled lang para Tapos wala. Nandyan ba yung gobyerno para tumulong? Wala Wala kang mahita sa kanila. Nagrereklamo pa ako sa kanila dahil yung presyo ng kupras namin dito. Alam nyo ba guys, yung presyo ng kupras?
Ay, ano, yung mga niyog na ganyan. Magkano lang bang kinikita namin dyan? Magkano ba per kilo ngayon ng bigas? Di ba ang mahal-mahal? Pero yung bilihan ng ano, ng kupras, ang mura. So, paano ba magkahanap buhay yung mga tao? Hagawa ka na lang ng paraan para mabuhay kayo ng maayos. Wala eh. Tapos, ayan o, walang bunga. Tapos, bibilhin pa ng mura. Yung bigas, pagka kunti yung ano ng bigas, kunti yung ani, sabihin kasi nabahaan. Ano, nagmamahal, pero yung kupras dito, marami konti. Wala pa rin, kontrolado ng mga oligarchs yung mga ganyan. Mga negosyante, nakikinabang lang yung mga monopolyo dyan eh. Tapos, kaming mga ano dito, naghanap buhay ng patas, nagtatrabaho, nagpapawis ng ganun, wala. Talagang ibabaon ka ng government sa kahirapan. Wala eh. Hindi ako against talaga sa government, wala eh. Hindi mo na maintindihan kung ano yung kalakaran ng buhay dito. Tapos gagawa ng paraan, wala. Lahat na lang, hindi mo na alam. Naghahanap buhay lang naman tayo ng tama. Yan, hindi naman maintindihan dito. Nag-food sustainability na nga lang kami. Nagtatanim kami ng pagkain para sa amin. Tapos, maghahanap buhay ka ng ganyan. No? Kunti lang naman yung kikitain mo dyan. Tapos, pag-iinitan ka ba? Gagastos ka ng building permit. Mambibinta mo ba naman ng mahal yung mga pigs na yan? Di ba hindi? Magkano bang pwersa ako ng feeds? 2,000 mahigit. Tapos mag-ano ka pa. Hindi talaga. Sana lang maging ano naman sila, yung makatao naman yung pamamaraan nila. Pinagdadasal yan sila lagi na pag may mass dito eh. Kasi sila na lang kumikita eh. Sila na lang nakikinabang. Napaka-unfair. Pero napaka-blessed pa rin ni Tisay guys. Hindi ko yan Diyos na lang bahala sa lahat. Ayan o, tignan mo yung mga pigs ko. Ang gagaling, ang lalaki. So, talagang isipin na lang natin kung gaano kabuti yung buhay. Tignan nyo kung gaano ka. Shh. Parang government lang yan. May bully. Yung malalaki, yan, ginagamit yung lakas nila para atakihin yung mga maliliit. You go there. Get your nipo. Come on. Ayan, bakante dito. Hindi yan sila nagkukulang kasi marami yung nipple. Kaso lang, wala. Hindi nakakadidi pagka ano eh. Kasi tignan nyo kung gano'ng kalalaki yan, guys. Alam niyo kung gano'ng kalaki yan, di ba? Malaki yan. Ayan, tatayo na yung nanay. Nalaki. Tapos bully. Tapos kawawa tong smoothie na to kasi kaya pinapakain na lang sila ng marami. So, ganyan ka busy yung trabaho ni Tisay dito. Kung sa ibang mga kasamahan na hindi na ako nakapag-support, pero nandun lang po ako, nagbe-BG po ako sa mga videos kasi hindi ko na po eh. Ang dami ko pong ginagawa dito. Pero doon pa rin po ako. Hindi lang talaga akong hindi na makapag-banner ng ganon. Pero full watch yan, hindi ko tinatangay, hindi ko pinapakailaman yung mga yung ads, yun, hinahayaan ko yun kasi doon tayo kumikita eh. Tulungan na lang sa mga kasamaan. Kasi yan lang. So, thank you for watching everyone. Have a nice day po and God bless. This is Tisay of Tisay Reality TV. We love you all and God bless you. Bye-bye.